Naalala nyo ba yung trip namin na pumunta kami sa Fukuoka? O wag mo munang skip yan, sige makumatos ka. Ito yung last na activity na ginagawa namin bago kami umuwi. Tara, tikman natin ang mga bihod ng isda dito sa Fukuoka. Andyan pala kami sa Museum ng Hakatas Food and Culture. Isa pala siyang factory ng mga bihod ng isda. Kaya tara, tikman natin ang mga bihod ng isda dito. At yan nga yung itsura niya. Ganyan siya. Isang serving yan, nagkakahalaga ng 3,000 yen ata mahigit. Fresh na fresh yan ng mga bihod ng isda. At ang lasa niyan is para siyang para siyang bagoong. Basta yun yung panlasa ko para siyang bagoong. Kasi nga salted na siya. So hindi siya nagustuhan ng mga iba kong kasama kaya binibigay nila sa akin yung mga bihod ng isda. Kaya kaso nga lang ang dami ko nang nakain kaya binigay ko rin sa kasama naming mga Japanese. Alam nyo ba na gustong gusto nila yung mga bihod ng isda na ganyan kasi nga nutritious daw yan. O nutritious sa inyo na lang yan. So pagkatapos kaming kumain dyan is naglibot-libot muna kami sa factory nila dahil marami ka makikita. Live na live mo sila makikita kung paano nila pinipreserve yung mga bihod ng isda. Kaya kung balak nyo magbisita sa Fukuoka, try nyo rin dito sa Hakuhaku yung Fukuya, yung factory ng mga bihod ng isda. Yan, live nyo sila makikita. Hindi nyo lang matitikman yung mga bihod ng isda, kundi live nyo rin din sila makikita. At alam nyo ba na sulit yung pagpunta nyo dito sa factory nila dahil kung ano yung makikita ninyo ay gagawin nyo rin yan. At fast forward na nga, andyan na kami sa room kung saan mag-a-activity kami. Gagawa kami ng sarili naming mga bihod ng isda kung paano pinaprocess step by step. Hindi pala kami na-inform, field trip pala yung pinupuntahan namin, hindi company trip. Yan yung itsura niya, fresh na fresh yung mga bihod ng isda. O diba? Ang tawag pala ng isda na yan is Alaska pollock. Kayo na lang mag-search niyan, pagod na ako. Fina-fast forward ko na kasi baka kasi hindi nyo tapusin yung panonood nyo ng video na to. Sayang yung pag-i-edit ko. Wala pa nga akong sahod kay Meta nito Ang dami ko ng mga pinopost pero wala pa akong sahod kay Meta. Tingnan nyo, sobrang haba nito. Pinagtiyagaan ko na lang. Sa mga may magbabalak dyan na mga magbablog, wag muna kayo magbablog kasi natatambakan yung sahod ko. Please lang, wag muna kayo mag-vlog ha. Kasi natatambakan yung sahod ko. Hindi pa ako nakasahod. Pasahurin nyo muna ako. Please lang. Ayan, tinitimplahan na namin yung mga bihod ng isda. Hindi namin alam kung maalat na ba, sobrang anghang naman. Basta kami rin naman kakain yan. Iuwi namin yan, i-take out namin yan. Kami rin din kakain yan sa bahay. Pero di naman gusto namin yung lasa, itatapon lang din namin. Pero kung gusto mo, sige, papadala ko na lang sa'yo yan. O baka may ma-offend na naman yan. Sinasabing ko itatapon ko yan. Hindi namin itatapon yan. Ibabaonin namin yan pa uwi. Daming mga nagugutom na mga tao tapos magtatapon tayo ng pagkain. Hindi pwedeng magtapon tayo ng pagkain. Dapat kainin natin kahit ayaw natin yung lasa, kainin pa rin natin. O ganyan lang pala pag-preserve ng mga bihod ng isda. O diba? Pag tinitingnan nyo parang ang dali-dali lang pero pag aktual ang hirap palang gawin yan. Ang dami mong mga kimirot-kimirot na ilalagay dyan o kakainin lang din naman pero ang daming mga kimirot dyan. O ganyan lang pala tapos ganyan ibibenta na nila. O yan o mahal-mahal ng benta o ganyan lang pala. At dyan na nagtatapos yung field trip namin. Ayan, nagsusulat na kami ng expiration date niyan. Dapat maubos namin yan bago yung expiration date niyan para hindi pangit yung lasa niyan, para masarap pa rin yung lasa niya. At dyan na nagtatapos yung field trip namin at pauwi na rin kami niyan. At salamat dahil may natutunan kami kung paano pinipreserve yung mga bihod ng isda. At dyan na nagtatapos yung araw namin, yung company trip namin. Back to work na naman kami niyan. Bakbaka na naman kami sa trabaho niyan. At maraming salamat sa panonood. Basta wag ka muna mag-vlog ha. Pasahurin mo muna ako kasi sayang yung pag-i-edit ko ng mga video na to. Pasahurin nyo muna ako. Parang awa nyo na. O sige, bye. Salamat.